in-expect na ganito pala siya ka-challenging or kahirap. But at the same time, A is for apple. B is for B. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Hello everyone! Welcome back po sa aming vlog. So today is Saturday and tomorrow will be Mother's Day. Pero ipapublish ko naman ito ng Sunday, which is tomorrow. So to all the mothers out there, Happy Mother's Day to each and every one of you. And currently, yung temperature dito sa amin, it's 13 degrees Celsius. So medyo ano siya, chilly. Pero dito sa loob ng bahay, okay naman. Okay naman siya, hindi siya ganun kalamig. And kung nakita ninyo yung mga unang clip ng video na ito, nakaluto na ako ng aming lunch. Kasi inuna ko talaga yon para after namin maligo ni Zayda, papakainin ko na siya. Pero normally, hindi ako nagluluto kasi nga, kung matagal na kayo dito sa aming channel, si Mister lagi siyang nag-iiwan ng food. So, pinagluluto niya ako. Meron pa siyang tinola, yung niluto niya nung last time. Kaya lang meron pa kasi mga vegetables na natira. Sayang naman kung hindi ko lulutuin. So, ngayon magugulay tayo. And si Zeta naman, kumakain naman siya ng konti ng vegetables. Pero more on chicken talaga siya. So, ibababa ko muna yung aking mga labahin. Nakaligo na kami ni Zira. So, ang ginagawa ko is papaliguan ko muna siya. And then, after that, ako naman yung maliligo. Before, sinasama ko siya sa bathroom para pagka maliligo ako. Kaya lang kasi, nakakawala na siya dun sa kanyang stroller. Kaya na niyang tanggalin. And, ang hirap baka mahulog siya. Andun ako sa, diba, andun ako nagsha-shower. So, ang ginagawa ko, iniiwan ko na lang siya dito. Ayan, yan siya. Pagpasensyahan nyo na yung kalat dahil, syempre, meron tayong toddler. Hindi ko na siya muna masyado nililinis pagka nap time ni Zayda, tsaka ko siya
lilinisin kasi 'di ba? Magiging super exhausted naman tayo kung linis, tapos guluhin na naman, tapos linis na naman, or ayos na naman. So, inihintay ko muna yung kanyang nap time before ko siya aayusin. And, ayun, nag-iiwan lang ako ng camera para na monitor ko pa rin siya kung ano yung ginagawa niya. And, kiniklear ko talaga tong kanyang playpen from hazardous material just to make sure na walang aksidenteng mangyayari. So, since tapos na kaming maligo ni Zaira, ibababa ko lang yung aking mga labahin para ma-clear na yung aming laundry. Isa yun sa mga nagpapasaya sa akin pagka-clear yung laundry namin. So, kasi nga ang aming laundry ay nasa baba. Bababa ko lang siya. Say hi everyone. A is for Apple. B is for B. C is for Car. cat. D is for That. dog. What's the sound of a cat? What's the sound of a cat? Baby, what's the sound of a cat? Meow meow. What's the sound of a dog? What's the sound of a dog? Well. Ooh, ah. What's the sound of a sheep? Ba. Bah. What's the sound of a duck? T. What's the sound of a duck? Quack, quack, quack. So heavy. Napakabigat ni Zaira. Such a baby. Such a heavy Zaira. Ay. So ayan, nababa ko na yung aking laundry. Niraran ko na siya. Pakainin ko na ito si baby Zaira. Napakabigat. Grabe. Ah. Say hello, friends. Kain tayo, guys. Ito yung gulay na niluto ko kanina. So, andun si Zaira. Kumakain din siya. Parang medyo napaalat. Pero okay lang. So, anong lunch nyo? So, dahil ipapublish ko ito ng Mother's Day, usapang nanay tayo. Nung nandun ako sa Pilipinas, hindi ganun ka hirap yung pagiging nanay para sa akin kasi nga, syempre andun din yung nanay ko, yung kapatid ko, may mga tumutulong sa akin, mga tita ko, para mag-alaga kay Zaira. So, hindi ko pa siya masyado na feel na ganun pala, hindi ko siya in-expect na ganito pala siya ka-challenging or kahirap. But at the same time, very satisfying naman siya. Yung unang-unang pinag-worry ko nung papunta na kami dito ni Zaira is paano ko siya aalagaan. Kasi nga sanay ako na meron laging katuwang pag-aalaga sa kanya. And since ang nature of work ng aking asawa is truck driving, regional truck driver siya, that means hindi siya umuuwi for couple of days, like 3 to 4 days, minsan nga nagiging 5 days. Yung solo parenting is very challenging for me. I think nasabi ko na yun sa isang vlog ko. So, paano ko ba siya kinakaya kahit na mahirap? Doon mo talaga marirealize na pagka nanay ka na, doon lalabas yung pagiging resilient mo. And wala ka talagang choice kundi maging resilient and maging malakas para kayanin lahat para sa anak mo. So, sa mga hindi po nakakaalam and bago dito sa aking channel, I am a first-time mom of now 2-year-old toddler. Her name is Zaira Celestia.
And I am also currently pregnant. I am 30 weeks pregnant ngayon. So, 9 weeks from now, lalabas na ang ating second baby. So, hindi ko alam kung paano pa siya magiging mas challenging for me. But then, alam ko naman na makakayanan ko din siya. And then, nag-work din ako as part-time virtual assistant. So, ang ginagawa kong routine lately, dahil ang work ko naman is flexible time siya. Gumigising ako ng maaga habang tulog pa si Zara. Kasi nga, napansin ko, kahit nasabihin mong part-time job lang siya, kahit papaano nagiging, parang nako-compromise yung time ko sa kanya, which is, yun yung pinakang ayaw namin ni Mr. na makompromise yung time para sa aming anak. And then, since magkakaroon na ulit kami ng another baby, talagang, ang goal namin is, yung aming time or yung aking time as a mom is nakagugol sa kanila. Napaka-importante din kasi nitong aking part-time job as virtual assistant kasi malaking tulong din siya sa aming finances. Like say for example, sa ngayon ako yung bumibili ng mga bagong gamit ni second baby namin. And then malaki din yun, no? Kaya super thankful din ako na nakuha ko itong trabaho na ito. And then, yung mga copay sa aking check-up, ako na din yung nagbabayad. Hindi ko na pinapa-shoulder pa kay Mr. Kasi nga, syempre, meron naman akong sariling income. Recently, naka-receive ako ng bill. $200 something para dun sa aking mga blood works. Nung January pa yun, so ngayon ko lang na-receive. So ako yung magbabayad noon, hindi ko na hihingin pa kay Mr. para bayaran niya. And then, parang 2 days ago, nag-order na ako ng mga damit para kay baby. Naka $400 something ako. Sa Shein ko siya in-order para mas mura. Kaso, parang napansin ko tumaas na sa Shein. Kayo ba napansin nyo rin? Dahil dun sa tariff. But anyway, madami naman yun. And gusto ko sa Shein kasi ang daming mga choices or option na mga cute. Going back, gigising ako ng maaga and as much as possible, tatapusin ko yung work ko in 2 hours. Although bayad naman ako doon ng half day or 4 hours. So tinatapos ko siya ng 2 hours kasi ako ang work ethics ko napaka-important ang para sa akin. Efficiency and accuracy is very important. So pagka hindi ko iniisip si baby at ako lang, yung sarili ko lang, kasi nga natutulog siya, mas nakakapag-focus ako sa work, and yung tendency na magkamali ako is mababa kasi nga focused ako. So natatapos ko siya in 2 hours, and then pag tulog pa si Zara, bumabalik din ako sa tulog. So normally ang gising namin pag wala si Mr. is 8 a.m. to 9 a.m. Tapos yun, pag gising na si Zara, pag lalaroin ko muna siya, and then magpe-prepare na ako ng aming breakfast. And then yun, pagkatapos nun, kung magluluto ako, kung naisipan ko magluto, kasi nga si Mr. madalas naman is pinagluluto na ako, magluluto muna ako bago ko siya paliguan, and then ako naman is maliligo. Pagkatapos nun, papakainin ko na siya ng lunch, magla-lunch na kami, and then nap time niya. Kapag nap time niya yun, nagkakaroon ako ng me time, ng kaunti. Pag natapos ko na maglinis ng bahay. So yun, ganun yung ginagawa kong routine so far. Dahil hindi naman kami lumalabas ni Zeta, dahil hindi pa nga ako nag-drive. And, ayun, nag-work naman siya. So, titingnan natin pag dumating na yung second baby kung paano naman yung magiging routine ko as a mom. And then at the same time, nakapag-vlog pa rin ako. Pero hindi kasi ako nag-vlog ko, napapansin ninyo everyday. Yung mga nag-vlog na kagaya ko, hindi siya madali. Siguro yung iba sa inyo iniisip na madali lang naman yan mag-video-video. Kaya hindi siya madali. Medyo nakapagod din siya. Kaya yung upload ko is every other day lang. And most of the time gusto ko pag nag-vlog ako kasama si Mr. Kaya nag-iipon talaga ako ng mga videos pagka day off niya. Minsan lang yung ganito na wala siya pagka kinukulang-kulang ako ng videos. Kasi nga, yung main reason ko naman is kung bakit ako nag-vlog, parang diary na namin as a family para pag si Zeta lumaki na siya and meron na siyang
sariling buhay. Gusto niyang balikan yung mga times na kasama niya kami at matanda na kami ni Mister and yung aming susunod na baby or mga susunod pang baby. At least, di ba, makikita nila. For me, parang maganda siyang diary. And then, di ba, kahit papaano, kumikita rin naman dito kahit hindi siya malaki. And ngayon, nananay na ako, na-realize ko na hindi talaga siya madali. Kaya siguro may mga times na pag yung naalala ko yung nanay ko. may mga times na masungit siya, yung mainit ang ulo kasi nga syempre pagod. And ayun, ngayon ko mas naiintindihan. Kasi ako kay Zeta minsan talaga nauubos din yung pasensya ko sa kanya kasi toddler na siya, ang likot na, ang kulit na din. Kasi hindi pa rin minsan hindi rin susunod sa'yo. Although, understandable naman kasi 2 years old pa lang siya. Kaya dun sa ating mga mommies dyan, again, salute to all of you. I really admire you for being a strong and resilient moms. And dun sa mga bagong mommies na may newborn or infant, enjoy nyo lang yan kasi for me mas madali yung stage na ganyan. Dahil si baby is tulog lang ang tulog, hindi pa yan ganun ka-curious. Pero pag dumating na sa toddler stage, doon na sila magiging curious, doon na takbo ng takbo, subo ng subo, lahat ng mga bagay is papakilamanan nila. So kailangan mo talagang tutukan at bantayan. And then doon naman sa mga mommies na nakalampas na sa ganung stage, na yung kanilang mga anak is medyo kaya ng alagaan yung sarili nila. Although, kailangan pa rin naman kayo ng inyong mga anak kahit na gano'n pa katanda yan. Diba, nagkakaroon na kayo ng more time for yourself. So, congratulations, you deserve it. Excited na rin akong dumating sa ganung stage. Pero ini-enjoy ko talaga yung time na to. Dahil syempre, ito yung time na yung baby mo is super dependent pa rin sa'yo, na halik-halikan mo, na bibihisan mo. Pero kasi pag dumating na yung oras na sila na yung pipili ng mga gusto nila, ayun, mamilis mo rin talaga yung stage na ganito. Tignan nyo naman kung gaano kapasaway itong si Baby Zera. Tignan nyo yung ginawa niya sa rice niya. Tapos yung water, ayan Ay nako, kailangan talaga mahaba ang pasensya mo pag meron kang toddler. Pinaglaruan na yung rice, tapos punong-puno na ng water. Ay nako baby Ay nako baby. What are you doing? You're playing with your food. Baby, that's not a good thing to do. So, linisin ko na itong pinagkainan ni Zera kasi pinaglalaruan na niya yung food. Ganyan siya madalas. Pero pagka may mga kinakain na rin naman niya pagka lang talagang busog na siya yan, nilalaro-laro niya. Ay, nako. So, yun, lilinisin ko na itong aming pinagkainan and then papatulugin ko na to para sa kanyang nap time. And tapusin ko na rin yung video dito. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta sa aming YouTube channel. If you are new here, please do consider subscribing. And if you are watching, please don't forget to hit the like button. Thank you so much again for your support and see you again next time. Bye! Bye!